Hello, tatay. Kumusta? Salamat. Hindi ka na naman. Napasyal na naman kami sa'yo. Ha? Napasyal na naman kami. Oo, salamat. Kaya mo pang maglakad dito? Ha? Kaya pa ni maglakad? Oo. Oo. Tutuman ko man nga siya. With God, all things are possible. Amen. With God, all things are possible, sabi ni Tata. Hindi, tungod dito kayo. Nagatirirot. Kaya pa niyang maglakad. Pasok may dito. Dito na lang. Kumusta ka na? Okay naman. Hindi. Okay ka dala. Pero kay tuo pa. Pinahirapan na maarabaton. Marami nang nararamdaman. Marami ang nararamdam sa akin. Dito masakit. Masakit dito. Yung kuan baywang. Baywang. Ito hindi pa. Yung tuhod. Mayroon niyan pero lang hindi ko yung gaanong sila iniintindi. Dahil palagi ko yan itinataboy sa pangalan ng Panginoon. Wala kayo ako karapatan. Alam sa buhay ko dahil ito pag-aari ng makapangyarihan Diyos. Amen. Wala kayo magagawa. Okay naman. Wala kayong mga sipon, ubo. Okay, ganda kasi na malit na hihimot tugad. Si Ate Joanne nasaan? Nasa trabaho, pumasok na. Pumasok na naman siya. Kumain ka na? Kumain ka na? Oo, palagi yan. May pagkain, mga karanon. Yung kakanin. Oo, masarap yun. Dinala ni Juan dito. Minsan, lalakad-lakad ako para hindi naman masyado manghina yung mga joint. lalong nahihirapan pag palagi na lang nakahiga. Mas okay yan na naglalakad-lakad. Mas maganda pag nakakapag-practice sa labas. Kaso mag-iingat kayo, baka matumba kayo. Mag-iingat ka, baka matumba. Oo, kaya minsan nakahiga na ako dito sa kalsada. Nakahiga? Kung minsan, inaano na lang ako. Tinutulungan na lang ako ng mga nagkakaraan sa akin. Na ako ay makatayo uli. Oo, kasi nakaano na yung paglalakad mo, nakayuko. Kaya madali lang ako mabuwal pag natitisod. Parang walang lakas. Lumaban sa tisod. Nag-iikot lang dito sa mga kalsada. Dahil mayroon mga tao na minsan siguro na ano sila, medyo nagkakaroon ng awa.
Kaya minsan binibigyan ako ng pambili sa may susubo sa bibig. Pagkain. Kaya kung ito ay kalooban siguro ng Panginoon. Dahil nung malakas pa ako, may lakas pa ang katawan ko. Hindi naman ko tumitigil sa bahay. Sa trabaho ako para mabuhay man lang ng kahit pa paano. Parang alalay para hindi biglang mabubuhay. Mayroong mga tao na parang tinatakot ako nila para siguro hindi isa lang doon sa kon. Bakit? Anong ginagawa sa'yo? Ha? Anong ginagawa sa'yo? Dahil sa mga pinarinig sa akin na kanilang mga usap-usapan, kukunin daw. Ako mga tao. Ang katawan ko daw ay parang dadamping. Nagdadamping. Ano nila, isasalvage ako. Ako. Malaking kasalanan nila yun. Wala naman ako sa kanila kasalanan na ginagawa. Oo, dito ka na lang. Dito ka na lang. Dito ako sa mayroon kasama rin. Oo, at isa andito si Joanne. Ha? Andito si Joanne, nababantayan ka. Pero kay araw-araw naman siya pumapasok. Sa gabi lang. Sa gabi siya nandito. Kasama ko siya dito. At saka malapit sa kalsada. Oo, pag naglakad ka, Marami lang dumadaan Yan lang. dito. ay yung kanilang munisipyo yata yun. Kaya hindi siya mahihirapan pag lalabas. Mas okay dito, malapit sa kalsada. Pag lalabas ka, maraming makakakita sa'yo. Minsan nga, yun ang ginagawa ko. Pag medyo na ano na ako dun sa loob. Kako lalabas ako at nang makakita mo lang malakas palumak. Kaya nung panahon pa ng may lakasampang katawan, hindi ako tumitigil sa bahay. Palagi rin ako nasa labas. Marami ko lang yung punta sa mga gawain. Masipag to si tatay. Kahit nga nung medyo malakas pa siya na una nating binablog, nakapagtanim pa siya. Mga gulay. Kaya nung medyo, ano pa, bata pa. Gabi pa, nandun ako sa mga ilog. Kumukuha na ng mga itinain ko, inilagay ko doon ng mga buo, yung tinatawag na bubo. Panghuli sa mga urang. Hipon. Sa mga ilog na ako. Medyo madilim pa ako malabas sa bahay. Para makuha ko ng mga nakaabang ng mga lumalakad, mga urang. Mga ganon, mga hipon, tapos isda. Ha? Mga isda. Ay, mga kasili. Ay kung noon nandun kami sa Quezon Province, ay wala doon nagkahuli ng mga ganun bagay. Ang dami nang nahuhuli ko pag tatlo ang bubo ko. Kaya palagi ako mayroon yung tawag na linuloonan. Ha? Linuloonan yung gumagawa ko ng isang lalagyan ng mga nahuhuli ng bubo. Nilalagay sa ibabaw ng kalan. Papiserba. Kahit walang asin, matagal yun ba? Parang sap-sap na. Yung para siyang inaano, binilad. binilad sa araw. Parang tuyo. Ano yun? Yung sa ano mismo, sa kalan mismo yun. Hindi tatapat upang matuyo sila. Ganun palang ginagawa niya dati. 92 pa lang ngayon. Sa pagdating daw ng 95 yung edad daw. May marireceive kayo. Pwede ko na daw yan makuha.
Sabi ng ano, pinaka-puno nila sa DSWD. Malaki siguro yun. Ha? Malaki. Eh, ang naririnig ko sa balita na yan, ang alam ng iba na, isang daan daw, Ha? 100,000 daw yun. 100,000. Yung pinaka, ano yun, ang tawag yun, yung benefit na, Oo. ang matanda na. Edi madami kang pambili ng pagkain pag nag 95 years old ka. Alin? Madami kang pambili ng pagkain. Pag nakuha mo yun. Oo, mayroon. Kaya mag-ingat, huwag kang Isang magpapaulan. libo ka bawat buwan. Sa pamagitan ng pananalig sa Panginoon, doon tayo lumalakas ang kalooban at sinasama rin ang katawan natin sa paglakas ng ating kalooban. Dahil pag malakas ang ating kalooban, ang katawan natin ay parang na-encourage para kapag sagawa ka ng bagay na i-encourage sa'yo ng isipan. Yun ang kabutihan doon. Dahil sa inspirational wisdom at nagkakaloob ng Panginoon para ang tao ay lalong magsumikap sa ikabubuti ng kanyang sarili. At hindi lang sarili, ang panalangin lahat ng mga tao na nangangailangan ng mabuting bagay ay kanilang matulungan at sa ganun sila rin ay makaahon sa malaking kahirapan sa mundong ito. Dahil ano yun, ano yun, sinatawag yun na responsibility and privilege. Responsibilidad niyan, pribileyo para sa tao na nagkakaroon ng kaalaman ng kalooban ng Panginoon. Gaya sa iyo, kahit sobrang nasa sapat ang iyong kailangan, ang ginagawa niyo, pinamimigay niyo sa ibang tao. Ganun. Kaya rin ang sekreto ng tao na mayroong sinatawag na inspirational, spiritual o godly in spiritual inspiration. Kayong mga tao na walang ganong quality, steady lang sila, walang maisip na ikabubuti ng kapwa. Lalo na yung gaya sa'yo na tumutulong rin sa mga nahihirapan, lalo rin kayo pagkalooban ng Panginoon ng katawan na sapat ang lakas sa inyong mga iniisip na ikabubuti ng kapwa. Dahil ang espiritu natin ay parang in-inspire tayo ng espiritu ng Diyos na makatulong tayo sa ito. Ay, ibang mga tao, wala yung pakialam sa ganun. Dahil hindi nila alam ang kalooban ng Panginoon. Mayroon na yung iba, parang gusto nga nila, kahit nakikita nila naghihirap na gusto pa nila kalabanin. May ganong tao. Yung mga tao na guided by the devil. Guided by the devil. Mas madami pa rin gumagawa ng mabuti. Ay, praise the Lord naman kung ganong mangyayari. Salamat. Marami pa rin mga instrumento ang ating Diyos para matulungan yung mga naghihirap. Kaya hindi yan siya magkukulang. Kaya yung ating mga sponsor, tuloy-tuloy sa pagsuporta sa misyon. Gaya sa'yo, pinikilos rin kayo ng Panginoon na makapag-alaala kayo sa mga mahihirap gaya sa akin. Opo. Guide din kayo ng
Espiritu ng Diyos sa ganong ginagawa niyo. Yung ibang mga tao kahit sobra na ang kanilang mga pera, wala yung gagawin hanggang sa minsan iniiwanan na lang nila yung pera. Wala na gamitan. Ginawa lang nila nga. Parang yung dekorasyon sa kanilang paningin. Nako. Naisipan nyo na naman siguro. Tatay, meron po kaming dala, pinapabigay po ni Mabugit ka Ate Igorota. Maraming pagkain na naman yun. Oo, marami na naman pagkain para sa iyo. Ayan, ito po, halagang 2,000 na pagkain, may bigas. Salamat naman. Lagyan natin dito. Kaloob nyo na naman. 10 kilong bigas. Tapos, Parang ako na lang sinatawag sa pag-aaral tungkol sa mga salita ng Panginoon na parang reservoir na lang ako. Yung pinag-iipunan na lang ng tubig. Nako. siguro marami ka pang misyon, kaya binibigyan ka pa ng lakas. Buhay. Yan ang pinapamamahala ko sa akin. Kasi sa akin, sarili, wala naman ako kako magagawa. Ngunit kung ikaw kako ang gagawa, ay alam ko na walang imposible sa'yo bagay. Lahat posible ko pag gusto mo pagkaloob sa akin. Okay. Ayan, meron din itlog. Ano pa? Bunay itlog. Para may pang-ulam. Pampalakas. Pampalakas. Sa katawan, lahat yung mga pampalakas. Mga pagkain ng tao. Ayan, madami kay marami ganun naman. Opo, may mga tinapay, biskwit. Mga grocery items. Huwag na natin ilabas, pakita na lang natin. Ayan, may mga tinapay kaponi. Kaya din manok. Bakit? Papasabawan mo na lang kay Joan. Meron namang gulay. Ba't pwede pa nga? Oo. Pangsahog suo pa. Ha? Oo, meron dito Hinog. may kamatis para sa sabawan. Tapos ito Kompleto ganun yung saging. pagkaon. May salamat. May orange at saka apple. May gatas, Pagkaon na naman. Energin. Pwede niyang makain. Meron din oatmeal. Tsaka mga dilata. Ayan, may tinapay. Lalo rin kayo pagpalain ng Panginoon. Madami ito. Para makatulong kay Tatay Andres sa stock niya ng pagkain. Ayan. Blessing sa'yo yan ni Ate Igorota. Blessing sa'yo ni Ate Igorota. Maraming salamat sa mga kaloob ng mga tao na mayroon magandang kalooban para sa kapwa. Salamat sa iyong ginagawa, lalo kayo pagpalain ng Panginoon ng gawain nang kayo ay mabigyan ng lalo pang mahaba na panahon dito sa mundo at ng lalo pang marami magugustuhan niyo ng Panginoon na ginagawa niyo dahil ang gusto ng Panginoon na tayo ay magamit niya sa ikabubuti ng ating kapwa. Dahil ang mga tao, kung minsan mayroon mga nakikialam sa hindi magandang paraan. Pero ang mga tao na pinagpala ng Panginoon ay binibigyan ng kaalaman na ang kanilang maituran talagang makakapagdulot ng kabutihan sa kapwa. Amen. Ayan, maraming salamat po kay Ate Igorota sa blessings at gawain. buwan-buwan yung pagmamahal kay Tatay Andres.
yung gawain, Mas marami pang blessings po sa inyo. maipagpatuloy niyong mabuting gawa niyo para sa kapwa-tao at lalo na sa pagsunod ng kalooban ng Panginoon. At tinatawag doon na love thy neighbor as thyself. Yun ang nasa banal na salita ng Panginoon. Yung love thy neighbor as thyself. Nasa Ten Commandments yun. Totoo yan. Mga utos ng Diyos. Kaya dahil sa atin pananalig sa Kanya, mayroon tayo tinatawag na pag-asa na tayo rin ay lalong pagpapalain ng Panginoon kapag nakakasunod tayo sa Kanyang kalooban. Amen. Thanks be to God who gave us the victory. Thanks be our Lord Jesus Christ. In all things, we are more than conquerors through our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah.